state of the nation. Bago ngayong gabi, sa gitna ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court, nalilitis kay Vice President Sara Duterte, nagbotohan ng mga senator judge pabor sa motion na i-remand o ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Ang detalye sa report ni Rafi Tima. The Senate is now constituted and convened as an impeachment court, and the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby declared open and called to order. Bago mag-alas 6:30 ngayong gabi, nag-convene ang Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga senador, isinuot ang kanilang pulang robe maliban kina Senator Amy Marcos, Robin Padilla at Cynthia Villar. I make this oath ad cautelam without prejudice to the resolution of jurisdictional issues as well as issues pertaining to the validity of the impeachment complaint or to the filing thereof. Ako po ay manunumpa pero meron pong reserbasyon. Kasunod niyan, nanumpa na ang 22 senador bilang impeachment court judges. I will do impartial justice. According to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Bago ang oath-taking, iginit pa ni Senator Bato de la Rosa na mag-privilege speech po na siya para ipabasura ang impeachment complaint. Ngunit tumutol ang ilang senador dahil alas 4 ng hapon ang napagkasundo ang schedule ng oath-taking. Naantala rin ito ng ilang oras dahil nagdiskusyon pa ang mga senador. We will be honoring that what was agreed upon yesterday, but this is a personal collective privilege. This is a privilege speech. This is not a privilege motion. So my motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. It was very clear yesterday that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privilege speech. That's why I made it a precondition to my approval or to my agreement to the motions yesterday, provided let me first deliver my privilege speech. And very clear, it was agreed by the minority leader. No, Mr. President, no. It was stressed the convening of the court. That was the issue. And the agreement natin, the oath-taking is not the convening of the court. Ayon kay De La Rosa, constitutionally impaired ang ipinasa sa kanilang impeachment complaint dahil lumabag ang Kamara sa sarili nilang internal rules. Napuna rin niya ang anyang last-minute na pagpapasa ng Kamara ng impeachment complaint sa Senado. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Sinang-ayunan ni Senator Bongo ang motion ni De La Rosa. Pero sabi ni Senadora Risa Ontiveros, dapat mag-oath-taking muna ang mga senator judges gaya ng napagkasunduan. Para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I still have the floor. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer, Mr. President. Iginit din ni Senator Joel Villanueva na impeachment court ang magdedesisyon sa gusto ni Bato, bagay na sinang-ayunan ni Senate President Chico Escudero. Lalo pang uminit ang tensyon ng muntik sugurin ni Padilla sa Villanueva. Si Villanueva ang nagpanukala na agad mag-convene ng Senado bilang impeachment court para matalakay ang motion to dismiss ni De La Rosa. Tinutulan ito ni Padilla dahil ang napag-usapan daw ay bukas pa magko-convene ng Senado bilang impeachment court. Kasunod ng ruling ni Escudero na dapat nang i-convene ang Senado bilang impeachment court, nagkamay at nagyakapan naman sina Padilla at Villanueva. Ngayong gabi, sa halip na i-dismiss ang reklamo, ang isinulong ni Senator Alan Peter Cayetano. I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us
that they did not violate the Constitution. Sa botohan, lamang ang mga pabor sa motion ni Cayetano. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat hindi rin makikialam sa Senado, naniniwalang maaaring itawid ang impeachment trial sa 20th Congress. What is the controversy? It is very clear that it will, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinundina ng House prosecutors at Makabayan Bloc ang pagremand o pagbalik ng mga senator judge sa Kamara ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, unconstitutional ang ginawa ng mga senator judge. Sabi pa ni House prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, kung kailangan ng mga senador ng certification, ito na mismo ang articles of impeachment. Ang grupong Tindig Pilipinas na kabilang sa mga nananatili sa labas ng Senado ngayong gabi. Inilarawan ng Senado na urong-sulong daw at institusyong walang paninindigan. Kaugnay naman sa issue ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ihabla siya at ilan niyang tauhan. Pinakakasuhan nila si Duterte at ilang tauhan niya ng administrative cases para sa technical malversation, graft and corruption at plunder. Matapos ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President, pati ng Department of Education habang kalihim noon si Duterte, sinabi ng komite na questionable ang mga pangalang isinumite sa mga dokumentong may kinalaman sa confi funds. Sinita rin ng komite ang hindi pagsipot ng bise sa mga pagdinig sa Kamara at pagbibigay niya ng travel clearance sa mga tauhang inimbitahan noon sa mga pagdinig. Nasa Malaysia ngayon ang bise. Sisikapin natin makuha ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Sumalpok sa pose ang isang van for hire sa gitna ng masamang panahon sa Tacloban, Leyte. Kalunos-lunos ang sinapit ng driver at mga pasahero. Isa ang nasawi. May report si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa nabasag na salamin sa likod ng van na ito, kapansin-pansin ang pasaherong lumusot at sumabit. Ang ilan pang sakay, tila naipit, habang meron ding sa kalsada tumalsik. Ang sinakyan nilang van for hire, patagilid na sumalpok sa poste sa Center Island kaninang hapon sa Tacloban City, Leyte. Batay sa investigasyon, posibleng nadulas ang van sa gitna ng masamang panahon. Yung oras ng pagka-aksidente dito sa Tacloban ay malakas yung ulan kanina. So initially, yun ang siguro sa lakas ng ulan, nag-slide yung sasakyan. Isa ang dead on the spot. Isinugod naman sa ospital ang 10 pang sakay nito, kabilang ang van driver. Isang van rental operator ang nagkumpirmang kanila ang nadisgrasyang sasakyan na bumiyahe mula Ormoc City nitong umaga. Ayon sa manager nito, 14 ang alam nilang sakay ng van, kabilang ang isang bata. Pero di pa nila tukoy kung 14 pa rin ang sakay nito ng maaksidente. Posibleng may nakababa raw na pasahero bago na disgrasya ang van. Iniimbestigahan din daw ng van rental operator ang pagdaan ng van sa kalsada patungo sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban na hindi naman daw nila ruta. Yung na-disgrasya ngayon, hindi yun para airport talaga. Pagtitiyak ng van rental operator, lahat ng driver nila ay negatibo sa drug test nitong Abril. Mahigpit din daw ang monitoring nila kung nakainom ang mga driver bago bumiyahe. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsorry ang pamunuan ng GV Florida Bus kasunod ng nahulikam na karerahan umano ng 6 na bus nila sa Nueva Vizcaya. Pero hindi yan tinanggap ng Transportation Department. Ipatatawag din sila ng LTO at LTFRB. May report si Joseph Moro. Humahagibis palipat-lipat ng linya, inuunahan pa ang ibang sasakyan. Para sa DOTR, walang duda nagkakarerahan itong tinatayang 6 na bus ng GV Florida Transport. Viral sa social media ang video niya na nakunan sa Dia de Cordon Road sa Nueva Vizcaya na isang national highway.
Ginawa nilang sports car yung mga bus nila. Ngayon ako nakakita, 6 na bus na nagkakarera sa kalye. Bus ha. It's either loko-loko yung mga driver na yon, high, or lasing. Sinuspinde na ng DOTR ng 1 buwan ang 15 unit ng GV Florida bus sa 2 ruta na ito. Iniimbestigahan ng LTO kung sino-sino yung mga driver ng mga nagkakarerang bus at posibleng masuspinde ang kanilang mga lisensya. Ipapatawag ng LTO sa June 13 ng GV Florida bus para pangalanan ng mga driver na pinapa-drug test na. Naglabas na rin ng show cause order ang LTFRB laban sa kumpanya para pagpaliwanagin sa June 25. Humingi ng paumanhin ng Florida, taliwas daw sa standards ng kanilang kumpanya nakita sa video at ina-address na nila ito. Tiniyak din nila sa publiko na prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Pero sagot ng DOTR, hindi porket walang nasaktan, walang nadisgrasya, ganun-ganun na lang. Apology not accepted. Paano kung may namatay doon? Matatandaan GV Florida bus din ang may-ari ng bus na nahulog sa bangin sa Bontoc Mountain Province noong 2014 at isa sa 15 namatay noon ang komedyanteng sitado. Samantala sa Santa Ilocos Sur nakunan sa CCTV ang pagtawid ng isang matandang babae at ang paparating na motorsiklo. Sinubukan pang umiwas ng rider pero nahagip pa rin ang babae. Binawian ng buhay ang 87 taong gulang na biktima. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang pamilya ng biktima at ang rider. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kalusugan at performance ang tutok ng bagong direktiba ng bagong hepe ng PNP. Dapat daw walang overweight na pulis at lahat asintado o sharpshooter. May report si June Veneracion. Kilala bilang physically fit ang bagong PNP chief na si Nicolas Torre III. Yung ating chief PNP, nakaka-perform yun ng 100 push-ups. Kaya hindi na marahil nakakagulat na isa sa mga una niyang direktiba pag-upo sa pwesto na dapat walang overweight na pulis. Ayaw niya siyang nakakita ng ang taba-taba. Paano ka nga naman makakatakbo kung halos hindi mo na mabitbit yung sarili mo? Bago kay Torre, may mga naunang PNP chief na rin ang nag-utos na bawal ang mataba sa hanay ng mga pulis. Pero sabi ng bagong liderato ng PNP, panahon na muling seryosohin ng mga pulis ang kanilang annual physical fitness test at disiplina sa pangangatawan, mababa o mataas man ang kanilang ranggo. Ano nga ba ang parusa sa mga pulis na hindi makakapasa sa physical fitness test o PFT? Kapag 2 beses na bumagsak na magkasunod, sabi ng PNP, hindi pwedeng ma-promote ang isang pulis. At kapag hindi na-promote, maaari itong mauwi sa pagkakaalis sa serbisyo. Bukod sa maayos na pangangatawan, gusto rin ito rin na maging sharpshooter ang mga pulis. Bagaman mahigpit ang kanyang bilin, nagagamit lang ng baril bilang final option. Ang laki-laki ng target paper mo tapos nasa labas lahat ng putok mo, nagmi-miss ka, parang hindi naman ata katanggap-tanggap yon bilang police post. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Barbie Forteza, second to the last special guest sa bahay ni Kuya sa huling 4 na linggo ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sparkle star Max Collins nagbigay ng powerful performance sa 15th anniversary ng Pinoy Fiesta at trade show sa Toronto, Canada. Gamboa John Ross S. Sanggang dikit FR star Joros Gamboa, proud and grateful sa pagkatapos niya ng degree sa Biblical Studies. Puno rin ng pasasalamat si Sanya Lopez pagkatapos kasi niyang ipasa ang brilyante ng lupa sa mga bagong tagapag-alaga nito sa Encantadia Chronicles Sangre. Marami pa raw dapat na abangan sa kanya. Kakatapos ko lang gumawa ng pelikula. Actually, mga pelikula, 2 na po yung natapos ko. I'm hot, Maria Clara, di basta sasama, you think I'm maloloko. Nagte-trending din muli ang Hot Maria Clara single ni Sanya. Sa kabila ng kanyang busy schedule, may time pa kaya siya para sa kanyang Crisostomo Ibarra? Kapag gusto naman talaga natin, we have time. Yes, may time naman. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado sa Talisay City, Cebu ang isang babaeng sinaksak umano ang kainuman niyang tita.
Ayon sa mga pulis, nangyari ang pananaksak sa gitna ng kanilang family reunion. Doon na umano nagkaungkatan ng family issues ang dalawa hanggang saksakin na ng sospek ang kanyang tiyahin gamit ang basag na bote. Aminadong nakainom ang sospek na emosyonal na humingi ng tawad sa tiyahin. Ligtas naman ang biktima na nagtamo ng sugat sa dibdib at ulo. Desidido siyang magsampa ng reklamong attempted murder. Ang bunot natin tonight, ang newlyweds sa Batangas na ang pakulo palabunutan sa kanilang kasal. Ang kakaibang paraffol na ikinatuwa ng kanilang guests, pusuan sa report ni Sandra Aguinaldo. Sa wedding vow ang pangako, pipiliin ka sa araw-araw. Pero nang matapos ang kasal na ito sa Batangas, pati mga bisita, abay, pipili ng numero para sa papremyo. Isa sa favorite part din ng nila yung cocktail hour namin. Nakatulong din to para ma-warm up yung mood ng mga guests namin before yung actual program. Malutong na chichirya ba? Pwede na rin ang sweet na candy. Pero meron ding pera ang napanalunan. Tuwang-tuwa tuloy ang mga dumalo. Exciting part kasi ang hulaan. Wala pang talo. Gusto kasi ng newlyweds ng nostalgic feels. Kaya ang mga palabunutan na nooy nakikita sa tindahan o sa peryahan, dinala sa reception para maging libangan. Yung usual date namin often involves talaga yung mga street food. So, it adds a personal touch sa celebration namin. Kami na lang din yung nag-provide ng mga 90s snacks and of course yung palabunutan which is basically her idea. At syempre, ipadama ang feeling ng manalo. Tulad nila, panalo na raw sa isa't isa. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.